Mapagpalang araw po, salamat po sa Diyos. Sagutin ko lang po yung isang text sa akin. Sabi niya, umalis ka na dyan sa MCGI, walang kaligtasan dyan. Unang-una nagpapatawa ka, ano? Isang taon ako naghanap ng tama at totoong aral. At dito ko po natagpuan sa MCGI na walang makapagdidikta sa isip ko. Na dito ko po nakita yung talagang accurate sa Biblia. Tapos sasabihin mong umalis ako sa MCGI, walang kaligtasan dyan dahil may kilala kang exiter. Yung mga umexit na yon, hindi po nila naiintindihan yung aral. Ayaw nila sumunod sa aral. Ang baka gusto nilang maging leader, ano po. Kasi alam nyo ako, walang makapagdidikta po sa akin dahil bilang dating nagtuturo ng aral, alam na alam ko lahat po ng katuruan sa MCGI is accurate, 100% pure in the Bible, at naniniwala ako na 100% sa aking mga ngaral na si Kuya Daniel at lahat ng napakinggan ko kay kapatid na Eli. Wala po akong doubt. Kaya yung mga patuloy na nagte-text, masipag kayo sa paninira, pero yan lang po masasabi ko. Alam ko po yung aking natahak ngayon. Isang taon ko pong hinanap tong tamang aral. Kaya yan lang po masasabi ko. At no one po na makapagpapabago ng isip ko na alam ko at alam namin yung totoong sumasampalataya ay magpapatuloy sa MCGI. Ito po ang natagpuan kong tamang aral, tamang iglesia. Kaya yun lang masasabi ko, hindi kayo magiging hadlang sa paglakad ko at sa aking paglilingkod sa Diyos. Yun po, salamat po sa Diyos. At napakarami na pala hong property ho. Abay mantakay mo ilang dekada na hong nakukuba ho yung kanya mga miyembro. Dyan lang ho sa barangay Patula na Morong Bataan, Kuyang Johnny. Abay mantakay mo, nasa 104 hectares na lupain. Nakarehistro na kay Eli Soriano. Ilang property na, maging sa Brazil, napakarami na ho. Na-investo ni Sorianing. Di ba? Naandyan pa ho yung mansion ho dun sa Brazil. Abay mantakay mo, nasa 127 million ang halaga. Di ba? Sino ho nagsasakripisyo ho dito? Sige nga ho. Yung mga member ho, na hanggang ngayon ho, abay hindi pa rin ho natatauhan ho. Ilang dekada na ho sila. Natatawag lang ho, magtatanong ho, italong mo. Italong mo ho kay Soriano. Tapos ang punto de vista ho dun yun daw ho napupunta daw ho dun sa kapilya ho, di ba? Kung iikutin nyo lang naman ho ako naman ho magsasabi ho ng totoo, siguro naman ho nakikita nyo ho, nangungupahan lang ho yan, dun ho sa mga pagsamba ho. Tapos ho yung mama o yung ali ho, naandyan ho sa Brazil, di ba? Kasama ho sa piling ho ni Ulysses Villamin. Base ho dun sa mga nakuha ho naming datos ho abay kulang ho 1 linggo para ho i-print ho namin isa-isa. Mantakin mo, sa dami hong kaso, sa dami hong property, nakapangalan ho lahat sa kanya. Tingnan mo na lang sa internet, hindi nagsasawa yung nagpapasama sa akin. Wala naman akong ginawang masama sa mga walang hiya na yan. Wala naman akong ginawang masama sa mga walang hiya na yan. Wala naman akong ginawang masama sa mga walang hiya na yan. Lalo na yung mga iglesia ni Manalo, mga kaparing Katoliko. Wala akong ginawang masama sa mga tao. Hindi ko nga nakarelasyon ng personal o naging kapitbahay man lang yung mga yan. Pero lahat ng pagpapasama ginagawa. Oh, Brad Eli, relax lang. Ha? Walang hiya. Sino walang hiya? Napakatindi. Galit na galit, gustong manakit. Una, anong totoo mga kababayan? No? Anong katotohanan?
wala nga ba siyang masamang ginawa sa Iglesia ni Cristo? Naku po, napakarami. Alam niyo, 1980 may programa na po sa radyo si Bud Eli. 1983, nagsimula naman siya sa telebisyon. Alam niyo, sa bawat programa niya, ang kanyang pinulutan, sabi nga sa termino ng iba, pinulutan araw-araw sa kanyang programa, ginawa niyang kapital. Atake kaliwat kanan, lagi Iglesia ni Cristo. Kami po, tahimik sa Iglesia ni Cristo. More than 20 years niya pong sinisiraan ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi kami nakatiis. Pagdating po nung June 11, 2001, itinatag po namin yung programang Ang Tamang Daan, pantapat sa kanyang programang Ang Dating Daan. Awa ng Diyos, hindi lang nasagot yung kanyang paninira. Yun, marami siyang miyembro, si Brad Eli. Lumipat po, nilayasan siya. Lumipat po sa Iglesia ni Cristo. At hindi karaniwang miyembro, mga manggagawang mangangaral. At ang isang ang pangunahin, yung kanyang hipag, si Sister Lourdes Hindi Pernito. dapat napabigasan Kasi yun ang napangasawa ang mga ng kanyang kuya, yun ang nagpapaligo, si Sa Sister paghingi ng Lulu. mga tulong. Ayun, lumipat sa Iglesia ni Cristo Pero hindi po dahil nila sa nakitang ginagawa. kamalian po ni Very Bad Eli. Ang nakikita Kaya, ko po, ang totoo, nalulumpo ang mga kapatid. anong katunayan noon pa man sinisiraan niya ang Iglesia ni Cristo? O, panoorin yung video niya. Ho, itong kanyang video, 1983 o 84. Ito po siya. Ngayon, kung sasabihin nyo, meron din akong mali, di i-expose nyo rin. Ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Kaya itong interpretasyon ni Ginoong Manalo na ang dalawa raw na ginawang isang taong bago ay si Kristo at ang Iglesia, ito po'y mali. Ginagarantiya ko lalamunan kong nag-iisa. Lahat ng pastor na humihingi ng abulyan ng Webes, tawagin nyo. Patutunayan ko, wala sa Biblia ang abulyan ng Webes. Patutunayan ko, wala sa Biblia ang abulyan ng Webes. Kung wala sa Biblia, dinadagdagan nyo yung nakasulat. O, hindi ho ba? Bata pa rin si Dalaginding? Yan ang Dalaginding, nasa kabataan. Talagang inaatake niya Iglesia ni Cristo noong papangunahing inaatake, yung abulo yan, para hindi mahalata na ang lupit niya, ang lupit niya pag ang pag-uusapan po ay abulo yan sa kanyang samahan. Eto, sinagot na ho namin yung nung mga nakaraan, yung atake niyang yan. Eto, paano po kung magturo si Madam Uring? Madam Uring, wag na lang Madam Uring. Si Doktora, o pareho lang yun, Madam Uring saka Doktora. Paano magturo si Doktora Dalaginding kung pag-uusapan ay pag-aabuloy? Malinis ho ba? Malinis ba? Wala ho ba siyang ulterior motive o masamang nakatagong layunin sa pagtuturo sa abuluyan sa kanyang mga bisita na dumadalo doon sa kanyang pagtuturo, doon sa kanilang pagsamba? O, pakinggan natin si Brad Willie Santiago na dating manggagawang mangangaral ni Madam Uring. Ito po si Brad Willie. Dito wala tayong rito, pagpapaimbabaw, walang hypocrisy, hindi kagaya sa grupo ni Mr. Soriano. Pagka kayo'y dadalo sa kanilang pagtitipon, kung kayo po ay mga bisita, ano po sasabihin pagka gusto po ninyong magbigay ng abuloy? Hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa mga hindi kapatid sa pananampalataya. Kahit gusto mong magbigay ng abuloy, pagbabawalan ka, pipigilan ka, kailangan ni kapatid, mabautismuhan ka muna para ikaw ay matanggapan na namin ng abuloy. Ganyan po sila. Yan ang pinaka-bait ni Mr. Soriano. Yan yung kanyang pain para yung mga tao ay mapapasok niya sa iglesia niya. Ikaw ay pipigilan ng pipigilan na mag-abuloy. May kasabihan ng matatanda. Ano ang sinasabi ng matatanda? Si Miguel, habang pinipigil, lalong nanggigigil. Yan ang taktika ni Mr. Soriano. Yung mga bisita na dumadalo sa kanilang mga pagkakatipon, pipigilan ng pipigilan sa pag-aabuloy para ikaw naman ay manggigil. Makapagpabautismo na nga nang ako ay tanggapan na ng abuloy. Dahil sa gigil mo, nagpabautismo ka na sa grupo ni Mr. Soriano. Ngayong ikaw ay bautisado na, ikaw ay miyembro na. Nag-abuloy ka na, unang araw na dalo mo, excited ka pa miyembro na ako, pwede na ako ngayong mag-abuloy. Di nag-abuloy na po yung miyembro. Bagong
kapatid, bagong miyembro sa grupo na yon, ay pagkatapos pong makapag-abuloy, akala mo okay na, hindi po pala okay, hindi pa tapos. Pagkatapos ng pagsamba, ano sasabihin ng manggagawa? Mga kapatid, wala po munang uuwi. Mga kapatid na kwat, pakisarado po ang pintuan ng lokal. Pakisarado po ang gate. Wala po munang palalabasin ng mga kapatid dahil meron pa po tayong mahalagang pag-uusapan. Pag sinabing mahalagang pag-uusapan, pera po iyon. Magsasalita na po ang manggagawang destinado. Mga kapatid, yun pong ating mga bayad sa tickets para po sa concert ni Kuya ay hindi pa po natin naaabot ang kota. Kaya po mga kapatid, bayaran nyo na po yung mga tickets para sa concert ni Kuya. Yun na po yung sinasabi natin, mga magulang at mga kaibigan. Na pagka ikaw ay miyembro ka na dyan, ihanda mo na ang loob mo. Ihanda mo na rin ang bulsa mo at hindi ka natitigilan dyan. Kung ikaw noong bisita sa pagdala mo sa Bible study, Bible exposition hanggang doktrina, hindi ka tinatanggapan ng abuloy. At ikaw ay meron pang libreng sopas, libreng pansit, libreng spaghetti, pinamerienda sa'yo, binigyan ka pa ng libreng Biblia, kaya ikaw ay tuwan-tuwa. At ikaw ay gustong-gusto mo nang mag-abuloy. Lahat pala yun ay pakagat lang, pakagat. Sabi ho nung mga naliwanagan, Brother Willie, lahat pala ng yun ay pakagat lang, patibong lang. Yan po ang paraan daw ni Brad Ellis sa panghihingi ng abuloy. At talaga namang alam ng mga miyembro dyan na hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi miyembro. Talagang pinipigil, kinokontrol. Kasi may kasabihan, pagka daw pinipigil si Miguel, lalong nanggigigil. Ang paraan estilo ni Brad Elio para yung miyembro na gustong magbigay ng abuloy, para makapagbigay na yung bisita, gustong-gusto nang magpabautismo. Ayun. Pagkabautisado na, ayun. Libre na anya yung lahat ng mga ginasto sa'yo, pansit, sopas, at iba pa, pati libreng Biblia. Ayun. Yun ay pain lang, pakagat lang, bait ni Brad Ellis Soriano para magbigay yung tao pagka miyembro na sa samahang dating daan. Yun ang kanyang ulterior motive. Nakatago. May masamang layunin. Ganyan ba ang mga apostol? Mabuti basahin natin muna sa Biblia 2:5. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Kaya pagka ang tao miyembro na po sa samahang ang dating daan, eto tanong, ano ang masasabi nating pakagat, patibong ni Brad Eli sa kanyang miyembro pagka miyembro na yung tao para makuha yung abuloy? Eto, panoorin natin si Brad Willie Santiago. Si Mr. Soriano, mula nung ako po ay maging miyembro at maging manggagawa dyan sa samahan niya, pagabasa pa niya ako nung araw, ang bukang bibig ni Mr. Soriano pagdating sa abuloy ng mga miyembro, laging kapos, laging kulang. Tama po ba? Pinapamukha ni Mr. Soriano, mga inutil yung mga miyembro sa samahan niya. Bakit? Kahit anong pag-aabuloy ang gawin, kulang na kulang pa rin. Kapos na kapos pa rin. Kaya kailangan ni Mr. Soriano na mangutang, patubuan. Kailangan ni Mr. Soriano magtinda-tinda. Para daw pang puno, pang dugtong sa kakulangan ng abuloy na pumapasok, nakukolekta sa samahan na yan. Yung mga miyembrong nanonood at nakikinig sa atin, kahit yung mga nag-alisa na dyan sa grupo ni Mr. Soriano, hindi pa totoo itong sinasabi kong ito. Na bukang bibig ni Mr. Soriano na nag-abuloy na yung mga miyembro, kulang pa rin yung abuluyan. Kaya ano gagawin ni Mr. Soriano? Mangungutang ng may patubuan. Yan po ang paraan ni Mr. Eli Soriano, laging kulang, kapos na kapos yung abuluyan na nalilikom.
Pagkatapos magpapaawa, magtitinda pa siya, nangungutang ng patubuan, etc. Ang lupit mo, Brad Eli, ang tindi ng kaloob mo pagka pag-uusapan ay pera. Ang lupit ng magtiyuhin na yan. Sa Iglesia ni Cristo, ito sabihin po namin sa mga nanonood sa amin na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, dito po sa Iglesia ni Cristo, yung inihandog sa pagsamba, sa panahon ng pagsamba, tandaan ninyo, doon kinukuha yung Google sa lokal. Halimbawa, bayad sa kuryente o Meralco, sa tubig, ano pa, yung maintenance ng sambahan, o kaya yung pambayad sa upa ng mga bahay ministerial kung merong mga manggagawa na may inuupahang bahay. Pero sa miyembro po o diyan sa sambahan dating daan, hindi ganyan. Bukod sa kanilang abulo yan, meron pa silang tinatawag na ibang pinagkukunan at kinukuha doon sa miyembro. Kaya nga po, paano naman nilulumpo? Paano nilulumpo? Hindi lang kinuba Paano nilulumpo ni Madam Uring ang kanyang miyembro sa mga gastusin sa lokal nung kanyang samahan? Pakinggan natin si Brad Willie Santiago. Kung kami mabautismuhan na, lahat na lang Brother Willie. Gusto nang kunin sa amin, wala nang gustong itira. Nag-abuloy na kami, tapos ito pa sasabihin, yung pong bayad sa tickets ng concert ni Kuya. Di pa ho tayo nakakakota dyan. Tapos po, ito pa po yung susunod na mga tickets naman para sa pa-basketball ni Kuya. Bukod pa po yung mga proyekto nung Kuya nila dyan, bukod pa po yung mga bayarin sa lokal, mga kapatid. Mapuputulan po tayo ng Meralco. Kaya kailangan po nating magsangbagsakan dito. Yan ang mga tawag nila. Magpatak-patak po tayo dito, mga kapatid. Dahil tayo po ay mapuputulan ng kuryente. Mga kapatid, yun po palang ating bayarin naman sa tubig. Pati po sa internet. Kailangan din po nating makapagbigay dyan. Ang kapansin-pansin po, yung abuloy, ibinigay ng mga miyembro, naghulog na po dun sa kahon. Ngayon, yung abuloy na ipinagkaloob ng mga miyembro, sana pupunta yun. Yan po ang malaking katanungan dyan. At gusto ko po nating yan ay ipapansin sa mga miyembro po dyan sa grupo ni Mr. Soriano. Pagkatapos nyo pong makapag-abuloy, sana po napupunta yung abuloy na ipinagkaloob nyo. Bakit naiwan pa yung bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa internet, yung bayarin sa lokal? Kasi nirerentahan lang po yung mga lokal Hindi ba dapat yung abuloyang nalikom, lahat po nung mga bayarin dun kunin? Tama po ba? Kaya sa pagtatapat mismo ni Brad Willie, sino raw po ang tunay o totoong nakikinabang sa abuluyan, sa ang dating daan? Pakinggan natin si Brad Willie uli. Eto siya. Yung ating mga kasama, tama po ba yung sinasabi ni Brother Willie na yung mga nakolekta na abuloy na galing sa mga miyembro, dapat doon po kukunin yung pambayad sa renta ng coordinating center, yung bayad sa Meralco, bayad sa tubig, bayad sa internet. Tama po ba? Bakit ang nangyari, nakapag-abuloy na yung mga miyembro, kailangan pang magbigay ng bukod para dyan sa mga babayaran na yan? Kasi yung abuloy na ibinigay ng mga miyembro, diretso po yan sa bulsa ng mga lider. Diretso po sa mga personal bank account ng mga leader dyan. Yan naman ang katotohanan Yan ang pagtatapat po ni Brad Willie Santiago na matagal na panahong tagabasa ni Madam Uring, ni Dr. Dalaginding. Natatandaan nyo yung panahong sumasagot kami kay Brad Eli tuloy, kay Dr. Dalaginding, doon sa Antamang Daan, nung ipahayag ko at ipinakita ko yung dokumento na yung ADD Convention Center o yung pasalamatan, nakapangalan mismo sa pangalang Eliseo Fernando Soriano, tinungayaw ko ng katakot-takot nitong si Dalaginding. Mula ulo hanggang paa at kung ano-anong mga
panglalait sa pagkatao ko ang kanyang sinabi. Kasi hindi raw totoo na nakapangalan sa kanya. Ay may dokumento. Kaya nitong si Brad Willie, ay lumayas na kay Mr. Eliseo Soriano. Anong pagtatapat niya? Sino raw po ang tunay na may-ari talaga ng Pasalamatan o ADD Convention Center? Alam niyo kung sino? Si Mr. Soriano. At nakasangla. O ito, si Brad Willie. Papaanong naisanla yung pasalamatan? Sabi ni Brother Eli, ang pasalamatan, property ng iglesia yan. At para yan ay maisanla o maibenta, kailangan daw ay pipirma muna ang 1/3. Yun ang akin natatandaan. Dapat kahit 1/3 ma lang ng membership ay pipirma para dyan sa pagbebenta o pagsasanla ng property. Bakit nabibigla pa ang kapatiran na yung palang pasalamatan ay nakasanla sa bangko at maririmata na? Kasi ang katotohanan po, mga magulang at mga kaibigan, yung pasalamatan na yun, pagmamayari ni Mr. Soriano. Nakapangalan kay Mr. Soriano yung titulo noong pasalamatan. Kaya nga po, alam ba ninyo, kahit po observers mga observers, halimbawa, yung nariyan sa DZME, isa sa mga observers natin ng sa mga dating daan, si Mr. Rex Cayanong, ito po, Katoliko, hindi sa Iglesia ni Cristo. Anong kanyang napuna sa paraan ng panghihingi ng abuloy ni Mr. Eliseo Soriano at yung mga properties? Ang karaniwan po, pag may properties yung samahan, sa samahan na kapangalan. Pero tingnan nyo, ang patotoo mismo, noong broadcaster doon sa DZME. Ito po si Mr. Rex Cayanong. At napakarami na pala hong property ho. Abay mantaki mo ilang dekada na hong nakukuba ho yung kanya mga miyembro. Dyan lang ho sa barangay Patula na Morong Bataan, Kuyang Johnny. Abay mantaki mo, nasa 104 hectares na lupain. Nakarehistro kay Eli Soriano. Ilang property na, maging sa Brazil, napakarami na ho, na investo ni Sorianing. Di ba? Naandyan pa ho yung mansion ho dun sa Brazil. Abay mantaki mo, nasa 127 million ang halaga. 'Di ba? Sino ho nagsasakripisyo ho dito? Sige nga ho. Yung mga member ho na hanggang ngayon ho, hindi pa rin ho natatauhan ho. Ilang dekada na ho sila. Natatawag lang ho, magtatanong ho, italong mo. Italong mo ho kay Soriano. Tapos ang punto de vista ho dun yun daw ho napupunta daw ho dun sa kapilya ho. 'Di ba? Kung iikutin nyo lang naman ho ako naman ho magsasabi ho ng totoo, siguro naman ho nakikita nyo ho, nangungupahan lang ho yan. Doon ho sa mga pagsamba ho. Tapos ho yung mama o yung ali ho, naandyan ho sa Brazil. Di ba? Kasama ho sa piling ho ni Ulysses Villamin. Base ho dun sa mga nakuha ho naming datos ho abay kulang ho 1 linggo para ho iprint ho namin isa-isa. Mantakin mo, sa dami hong kaso, sa dami hong property, nakapangalan ho lahat sa kanya. Yan po mismo ang pahayag ng isang observer na Katoliko, isang radio broadcaster, hindi Iglesia ni Cristo. Kaya para hindi mahalata ang katampalasana na ginagawa ni Mr. Eliseo Soriano sa kanyang mga miyembro, ano ang kunyari ay malasakit niya, pagpapayo niya, pag-ibig niya sa kanyang miyembro. Pinayuhan po, magmasid at mag-ingat sa kasakiman. Panoorin po natin si Madam Uring. Ito. So isang virtue, pagka tinuro kasi ni Kristo, virtue yun mahalaga yun Magmasid kayo, sabi niya. At mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Sabi po niya, mag-ingat, magmasid sa kasakiman, sa lahat ng kasakiman. Mga kababayan namin, kumapit ka, Bad Eli, sa upuan. Sino po ang unang tinamaan? Hindi lang basta tama Kumbaga sa target, bullseye, sa binabanggit niyang lahat
ng kasakiman. Panoorin natin at pakinggan ang patotoo ni Mr. Bert Miranda. Ito po ang dating Chief Security ni Miss Dalaginding, ni Doktora Dalaginding. Ito po si Brad Bert Miranda. Pagkatapos ang kaso pa niya, yung tungkol sa pera, na hindi niya ni-remit yung pera, na yung iglesia pinalitan ng pangalan, nagbago ng pangalan, pero yung ari-arian mula sa dating iglesia, hindi inilipat sa bagong iglesia. Yan kaya pala, kaya dumami ang pera niyan. Bakit? 4 na beses nagpalit ng pangalan. You can imagine that. Ang hinahanap nga naming pera niyan umaabot ng 60 million pesos. Noon pa yan, Noon pa yan. Walang nakapangalang ari-arian ang iglesia. Sa pangalan ng iglesia. Lahat nasa pangalan niya. Ngayon, kailan-kailan lang, naglagay siya ng ilan-ilan, kunyari property. Pero kung nakakahiya, alam niyo kung bakit? May biniling property, Brad. Opo. Ito pakinggan niyo. May biniling property. Ang halaga ng property, 1,000 per square meter. 1,000 per square meter. Pero nung mabasa namin yung, ibinenta niya sa iglesia. Ang ginamit pa niya yung asawa ng kanyang pamangkin. Ibinenta yung property, ang lumabas ganito. Yung isang tao, ibinibenta yung property sa halagang 1,000 per square meter. Ang bumili ngayon, yung kanyang pamangkin. Imbis na diretsa iglesia bumili, pamangkin muna. Pagkatapos, bili ng pamangkin, ibinenta sa iglesia. Alam niyo kung magkano na? Inabot. 125,000 per square meter. Pinatungan na ng 124,000. Kaya biglang-bigla, umabot ng 6 million Ulitin ko po. Si Mr. Bert Miranda po, dating Chief Security ni Doktora Dalaginding or Madam Uring. Sipin yung ginawa. May nagbenta sa kanya ng lupa, 1,000 pesos per square meter. Anong ginawa niya? Pinadaan doon sa asawa ng kanyang pamangkin ang pagkakabenta para ibenta naman sa iglesia, 125,000 pesos per square meter. Kaya tumubo siya ng 124,000 pesos per square meter. Kaya sabi ni Bert Miranda, 6 million ang pagkakabenta. Ang tindi, ang lupit nito ni Brad Eli. Ang tindi pagka ang pag-uusapan po, pera o salapi. Kaya sa mga narinig nyo na patotoo ng mga dating miyembro sa mga dating daan, eto, tanong. Si Mr. Eliseo Soriano, kayong magdesisyon, hindi sakim o sakim sa salapi, sa pera. Matatalino po kayo. Kayo mismo ang magdesisyon. Kaya anong buong higpit na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos? At dito, pasado ba si Mr. Eliseo Soriano? O Biblia ang ating babasahin. Batay po sa Hebreo 13:5. Huwag kayong maging sakim sa salapi. Brad Eli, Mr. Daniel Rason, tandaan yung talata. Hebreo 13:5. Maliwanag letra por letra, sabi ng talata ng Biblia, huwag kayong maging sakim sa salapi. Kaya meron po akong panawagan dito kay Brad Eli. Brad Eli, alam ko po, galit kayo sa akin. Galit kayo. Pero may panawagan po ako sa inyo para din po sa kapakanan ng inyong mga miyembro. Eto, dadalangan ko po. Hindi po ba kayo, tanong na nasa uring panawagan, hindi po ba kayo naaawa sa inyong mga miyembro? Hindi po ba? Wala ba kayong puso? Bilyonaryo na po kayo. Hindi lang milyonaryo, bilyonaryo na po kayo. Napakarami na po ng inyong mga properties, ari-arian, lupain. Mga apartment na paupahan, mga negosyo na naipundar nyo, na nakapangalan sa inyo na ang pinagkunan ninyo ay abuloy ng inyong miyembro. Kuba na po, hindi lang kuba, lumpo na ang inyong miyembro. Tanong ko sa inyo, hindi ba kayo naaawa sa inyong mga miyembro? Ikalawang tanong, kailan kayo titigil ng panghihingi nyo ng abuloy sa inyong miyembro? Kailan? Kailan nyo sila titigilan? Kailan? Lumpo na sila Ginamit po nyo ang relihiyon para kayong magkaman lang sa lapi,
para sa inyong kapakinabangan. Tama na po. Tama na. Sana maantig ang puso niyo sa aking panawagang ito. Huwag niyo akong ituring na kaaway. Maawa naman po kayo sa inyong miyembro. Kayong magtiyuhin, maawa kayo. Marami ngayon ang nawalan ng trabaho. May trabaho man ay kapos ang kanilang mga itutustos para sa kanilang mga sinasabing pangangailangan nila at ng kanilang pamilya. Eh yung hinihingan nyo ng abuloy, may pangangailangan din. Kawawa naman po. Bilyonaryo na kayo. Di bali sana kung nakikita ng inyong miyembro na talaga ang pinaglalaanan ng abuloy ninyo ay para sa inyong samahan. Pero ginamit ninyo sa inyong personal na kapakanan at para mabigyan ng kaginhawahan ng inyong sarili, ang inyong mga immediate relatives, lalo na si Yuli na nariyan po sa Brazil, na tinatangkilik nyo sa inyong mansyon. Kaya hindi ba kayo naaawa sa kanila? Kawawa po eh. Kaya sana, may panawagan pa ako kay Brad Eli, sana wag niyong pagbabawalan, buong galang ko po itong sasabihin, wag po niyong pagbawalan ng inyong miyembro na manood po sa akin, wag. Wala po akong sinasabing masama rito. Kung sa palagay ninyo, masama na binabasa ko yung nasa talata ng Biblia, o yung unang Korinto 6:9, na yung bakla, at yung mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi maliligtas. Ba, hindi ko salita yun. Yun ay salita ng Diyos na isinulat po ni Apostol Pablo. Eh talagang yung salita ng Diyos minsan talaga masasaktan tayo pag matatamaan. Yung ating, sabi nga ay yung ating sariling pride. Ano po? At may panawagan naman po ako sa mga miyembro. Sa mga miyembro ng dating daan. Ito po, tandaan ninyo. Sana dumistansa kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Ito isipin po ninyong mabuti. Kung totoo na sugo ng Diyos, ang inyong punong mangangaral na si Mr. Eliseo Soriano, kung totoong sugo siya ng Diyos, kung totoo na sa kanya ay may patnubay ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tanong, bakit siya nasangkot sa iba't ibang uri ng iskandalo at yung iba'y nakakarimarim at na hindi natin masikmura? Bakit? Kung talagang siya may patnubay ng Espiritu Santo ng ating Panginoon Diyos. At may tanong pa po ako sa mga miyembro. Meron hubang makatwirang dahilan para kayo magpatuloy sa pagbibigay ng abuloy kay Brad Eli? Sa nakita nyo na mga pahayag ng mga dati nyong kasama? Meron ho ba? May dahilan ba kayo para kayo manatili sa samahang yan? Kaya yung sinasabi po ni Mr. Eliseo Soriano na di umano, siya ro po ay ginigipit sa inaapi. Baliktad! Siya ang nanggipit sa inyo. Siya ang umaapi sa inyo. Buksan yung inyong puso. Kayo ang inapi ng inyong punong mangangaral. Sana po, kaawang kayo ng Diyos, matanaw nyo yung tunay na pangyayari. Kayo ang inapi ng inyong punong mangangaral. Kaya kung si Mr. Eliseo Soriano po, hindi naaawa sa inyo at sa inyong pamilya, sana naman po, maramdaman ninyo, kayo ang maawa sa inyong sarili at sa pangangailangan ng inyong sariling pamilya. May pangangailangan din kayo. May pangangailangan ng inyong pamilya. Eh bakit mag-aabuli pa kayo kay Mr. Soriano? Bilyonaryo niya ang inyong puno. Bilyonaryo. Di sana kung tama ang wastong paraan ng inyong pag-aabuloy at tama ang pinag-uukulan at may karapatan yung nanghihingi sa inyo ng abuloy. Sapagkat totoong relihiyon ang inyong kinalalagyan. Hindi ba naisip yung tinatanong ko lagi kay Mr. Eliseo Soriano? Saan siyang relihiyon nabautismuhan? Hindi ba't hindi naman siya nabautismuhan dyan sa MCGI? Doon siya nabautismuhan sa Suhay? Kaya hindi siya miyembro sa MCGI. Hindi po. Pati si Josel at ang kanyang mga magulang. Kaya hindi kataka-taka. O, tanong nyo sa mga MIC, magkano abuloy nila? Kumpara sa iniaabuloy nyo ng mga mahihirap at dukha na mga kaanib dyan sa MCGI. Kaya, may babasahin akong talata sa inyo, mga kababayan natin, lalo na po dyan sa miyembro ng Andating Daan. Huwag kayong magagalit sa akin. Eto, ang tinatamaan dito ay ang inyong punong mangangaral. Ikalawang Pedro 2:3. Ito sabi ni Apostol Pedro. Sa kanilang kasakiman, lililangin nila kayo ng matatamis na pangungusap
upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulong. Hindi ba dahil sa kasakiman sa salapi, batay sa talata ng Biblia, lilinlangin anya kayo, lilinlangin, dadayain kayo. Sa paano paraan? Sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap. Sa anong layunin? Kaya ang ginagamit matatamis at nakakakiliti ng mga salita upang makuha ang inyong kayamanan. Hindi ba batay sa patotoo ni Brad Willie kanina? Hindi anya kami tumatanggap ng abuloy sa hindi miyembro. Bawal anya mag-abuloy. Mo kapatid, hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi pa kapatid, sa hindi pa nakakaalam ng aral, ng doktrina, kasi maselan yon, sagrado yon. Dahil sa ikaw sa paghahangad mo na gusto mong makatulong sa gawain na akala mo'y tunay na gawain ng Diyos, maghahangad ka na mabautismuhan agad. Pag nabautismuhan ka na, yun, gustong-gusto mo na tumulong sa gawain ko, no? Pero napupunta sa bulsa, lalo nang magtiyuhin. Hindi ba tamang-tama yung sinasabi ni Apostol Pedro? Kaya nung sinasabi ni Apostol Pedro sa ganyang uri ng tagapagturo o tagapangaral, narinig nyo, matagal na anyang handa ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulong. Kaya sana, kung mapapahamak si Mr. Eli Soriano, ang kanyang pamangkin at yung mga kasangkapan nila, huwag na kayong sumama, mga miyembro ng Ang Dating Daan. Isa lang ho ang ating kaluluwa. Ang totoo pagka tayo nadaya nung tinatawag ng mga illegal recruiters, hindi ba't napaka matinding kabiguan yon? Nagbenta ng kung ano-ano, isinanla yung kanilang mga ari-arian. Pero illegal recruiters pala. Di lalong masama sa panigho ng relihiyon na ibigay nyo ang inyong kabuhayan dun sa inyong punong tagapangaral. Ang dulo pa, impyerno o dagat-dagatang apoy o kapahamakan sa araw ng paghuhukom. Kaya ginagamit ko po ang programang ito. Hindi tayo magkaaway, mga miyembro ng Dating Daan. Hindi po. Mahal namin kayo. Kaya nananawagan po ako sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito na makipagkaisa tayo sa panawagan ng pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo na tumulong tayo sa puspusang pagpapalaganap ng dalisay na salita ng Diyos. Ipagmalasakit natin kung kayo may kilalang miyembro ng MCGI o Ang Dating Daan. Ipagmalasakit natin sila. Tinamnang kasi sila ng poot o kaya ng takot sa atin, kaya sila lumalayo. Lingapin natin sila kung may magagawa tayong tulong na kaya naman nating tumulong sa kanila. Ipadama natin sa kanila yung totoo, yung walang anumang bahid na masamang motibo sa pagtulong sa kanila, sapagkat ang gusto natin makaunawa sila ng dalisay na aral o mga tuntunay ng ating Panginoon Diyos. Ang gawang ikatitibay, yun ang ating gawin sa isa't isa para din po sa kapakanan ng mga kapatid at ng mga taong naghahanap ng dalisay na aral ng ating Panginoon Diyos.